'Di ba? Ay, Eto na. hindi ba? Ay, wait lang. Hindi ko pa pala nasi-send yung hands out. So, isa-send ko muna. Okay. So, ayan na. Na-share ko na po yung link po ng aking presentation for the... Wow, presentation. Ay, Hi, Madam Blue Matcha. Sakto ka pa lang. Sakto ka Good pa morning. lang. Ito na. So, to start, no? Um, Good evening, everyone. This is my first time sharing this kind of my story. So in this platform, and I want it to be memorable for all of us, guys. I want you all guys to just pay attention kasi pinagandaan ko talaga to, guys. And I want to be the best podcast story na maririnig nyo and masasaksihan nyo. I've shared an handout na for this podcast. So, may PDF na akong ginawa and sinend ko na kakasend lang sa DZ at IG. Wait lang, baka maban ako. And may mga proof po nakasama doon. So, reminder lang po. So, hindi lang siya babasahin, kundi may proof of purchase po. Charing. Sana atin-atin lang yun, guys. Baka kasi i-chat nyo yung mga kasama doon, 'di ba? Sa story. Lalong-lalo na yung ex ko, wag naman sana. No? Kasi makikita nyo talaga yung pangalan niya. You can all just guys listen and write all your question at the end of my story. So, ready nyo na lang yung mga questions nyo pag natapos na natin itong part 1 of my story. Sasagutin natin yan. And may mga part po to. So, this is the first story. So, has total of 4. I put a lot on effort to this storytelling, guys, and I will also post this on YT. So I hope na magstay kayo hanggang dulo at sumubaybay, and I also hope na you all like it. So to start, so the title of this story is The Riverbanks Love Story, or let's say My Riverbanks Love Story. If you all guys familiar sa Riverbanks sa Marikina, that is the place. So, without further ado, let's begin. Wait. Mhm. This story naman is me and my ex. So, to start the story is I've met him online and we start this kind of conversation mga September to August 2023. This person really saves me from feeling pressure and overwhelmed. Sa isang GC ko siya nakilala. So, ang atake ko kasi sa GC before is ako yung joker. Kumbaga, nagbibigay saya, happy feel, ano. So, pag wala nang nagchat-chat, sinasabi ko yung word na, tabi, ako na ang last chat. And one day, minessage niya ako para sabihin sa akin na, time mo na para sabihin yung words mo. Which is, doon nagsimula yung convo namin. As the time goes by, he starts chatting me more. Like, nagtataka na din ako, ba't ang random niya at nag-update to sa akin, di ko naman to jowa. Yung mga ganong instances. So, after that is parang trip niya, I don't know, pero pinapaamin niya ako na if may gusto daw ba ako sa kanya. Ako naman, go with the flow lang kasi feeling ko naman is medyo na-attach na rin ako ng konti. So sabi ko is nagkaka-feelings pero not to the point na desperate akong maging tayo. One day, habang nag-e-enjoy kaming makipag-usap sa GC is may nag-message na guy sa GC and nag-send siya ng pic nilang dalawa netong ex ko na itago na natin sa pangalan na yung guy na Joshua. He said na isin daw netong ex ko yung PM niya. Nagulat ako kasi sinend netong ex ko yung convo nila and nag-message din sa akin
si Joshua na stay strong daw sa'min netong ex ko. Sabi ng ex ko na umay daw siya kay Joshua kasi nung nag-meet daw sila sa person is lagi daw nanghihingi ng kiss itong si Joshua. And hindi niya daw gusto yung mga ganong tao kaya iniiwasan niya si Joshua na maka-encounter. So after that is hindi niya na ako tinantanan and it went well hanggang sa naging mag-MU na kami. We shared our feelings and thoughts until we make some rules asking if that is okay, like magpaalam, ganon. One day, nagtaka ako bakit ang tagal niya mag-reply. I asked him kasi di ako sanay na ganun siya katagal mag-reply sa akin and he said na nawala daw yung iPhone 11 niya. After nun, medyo nag-struggle na siyang makipag-communicate sa akin. I understand naman kasi I'm that type of person. Di naman siya nagkulang sa pag-update sa akin and assurance. Then one day, he asked me if I can go with him this day, which is October 30, 2023, in this place which is yung Riverbanks nga. Sabi ko, di ba taga Muntinlupa ka? Paano ka makakarating dito at uuwi? For sure, late ka na nun makakauwi. And he said na meron siyang ate dito sa Pasig Banda and doon muna siya makikitira for ilang days lang daw. Kasi nagpaalam na siya sa tito niya na doon sa Muntinlupa na pwede daw ba doon muna siya sa Pasig kasi birthday niya naman daw. So, syempre, medyo naging panatag ako at naliwanagan, di ba? Tsaka parang nakaka-touch siya sa puso, no? Kasi he wants to celebrate his birthday with me. Pero yung birthday niya talaga is November 1. But he advance celebrate it with me. I kind of feel special at that part. Going back, so fast forward that day, which is October 30, na-excited ako and we chat na nandito na ako sa area na to. When I saw him, I just hugged him. And he hugged me too. And he said that he wants to eat first. So, naghanap kami ng mga restaurant. While naglalakad kami, bigla niyang hinawakan yung kamay ko. To be honest, I've never been experienced that. Finally, may gumawa na din nun sa akin. Tinanong niya ako if ano daw bang gusto ko. Sabi ko, ikaw. Charis. Ako kasi yung person na kahit anong pagkain, G lang. Kumbaga, I love also eating yung mga bago sa panlasa ko. While we finding ng restaurant na kakainan is biglang natanggal yung sintas ng sapatos ko. Saktong itatali ko sana yon kaso bigla siyang nag-initiate na siya na lang. So, atake no, parang na-fulfill ang K-drama fantasy ko. Anyways, we decide na sa food court na lang kumain. Then same siya ng pagkain na in-order ko, which is may kasamang egg, which is wrong. Kasi allergic siya sa egg or general na lang sa chicken. Sabi ko, akin na yung egg mo. Yung kayumangging egg. Hindi. Going back, kuha ka na lang dito sa akin ng ibang ulam. Ganon. Pagtapos namin kumain is, pinicturean niya lang ako ng palihim at sinend kay Trans Tatay. For the context, member siya ng GC na nakilala ko itong ex ko, which is one of my internet friends. Malalaman nyo bakit Trans Tatay ang tawag ko doon sa mga dulong part. I did convince na nawala talaga yung iPhone 11 niya kasi naka Oppo A37 siya that day. After nun,
is eto na nga ang song for this part. So, Madam Dave, patugtugin mo na yan. Dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyo. San ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Hiwaga ng iyong tingin nang naalipin, kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang ibig, di mabangkit na sa aking isip, ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, mata'y pinupunyag na, sa'yo lang magpapangkin, di palalampasin, huwag ka sanang kumawala. Di mawawala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ako'y paiikutin ng dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Di man alam ang darating sa dulo, sa gitna ng dilim. Sa liwanag mo nakatingin, sa'yo nakatingin, sa'yo lang ang tingin. Di man alam ang darating sa dulo, sa gitna ng dilim. Sa liwanag mo nakatingin, sa'yo nakatingin, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Thank you for that sound, Madam Dave. So, let's proceed to our next part. After nun, may kumanta sa stage sa food court. Then sabi ng ex ko, ako naman daw kumanta. Then I reply na, baka pag ako yung kumanta, mas stranded tayo dito. Kasi nga, bahain yung lugar na yon. So, after nun is pumunta kami sa park sa may grass area. Then sabi ko, mamaya na tayo mag-rides. Kakatapos lang natin kumain, baka magsuka sa rides kineme. Then sabi ko, share na lang muna tayo ng mga stories cause I want to know you more. And if may mga rants siya, di ba? Feel free para sabihin sa akin yon. I want to be the safe place kasi sa partner ko.
After that, niyaya niya ako para mag-rides na daw. So, pumunta kami sa horror house. Mix up and nilas namin is yung Ferris wheel. So, while sa horror house kami at aktong palabas na mula ron, ay may kasama kaming nagsabi na, yun na yun. Hindi namin naiwasang magtawa ng dalawa. Nung nasa Ferris wheel naman kami is nagsabi talaga ako na ayoko yung feeling doon pagbaba. May kasabay kaming dalawang bata and I want sana na lumipat siya doon tapos yung isang bata dito sa akin. Pero kasi natatakot din ako sa feeling, lalo na sa pagbaba nga. So wag na lang, di ba? While the Ferris wheel is spinning, di ko maiwasang mapahigpit ng hawak at nagtatago sa braso niya habang siya ay napansin kong natatawa sa reaction ko. Kaya tinignan ko na lang siya ng masama. Pero ganun pa din yung reaction niya, kaya napairap na lang ako sa kanya. Napansin kong nilalabas ng isang bata yung kamay niya, kaya sabi ko yung hands netong bata is wag niyang masyadong ilabas. Baka kasi mahagip ng something, diba? Ganun. Pagbaba namin ay naghahanap kami ng bagong sasakyan na rides. Then suddenly, tumawag yung mama ko. Kaya ayun, maaga kaming umuwi. While naglalakad kami, pasakay ng jeep is nahihiya ako sa kanya kasi nagpapawis yung kamay ko while naka-holding hands kami. Medyo natagalan kami makasakay kasi rush hour pero malapit lang yung babaan niya. Nung pababa na siya at bumababa ay napasabi ako ng I love you at nagtinginan halos karamihan ng pasahero sa akin. Nahiya ako sa mga oras na yon. Medyo nalungkot ako sa mga oras na yon dahil nakukulangan ako sa banding namin na yon. Pagka-uwi ko ay as usual, niratrat tayo ng sandamakmak na talak mula sa ating Mother Earth. After what happened is nag-ask siya if nag-enjoy ako and sabi ko naman, oo, pero bitin. Kaya naman, i-play mo na ulit ang ating second music, Madam Dave. When you were here, the stars disappeared. Nothing can outshadow just the you were. We should be dancing, 'cause girl you look stunning. Let's spend the night together to reach the morning. Up and above, never enough. I wanna hold you and show what is love. When you were smiling and when you were laughing, we should keep dancing to treasure the feeling that is the whole. This is the way that we both want to feel. Under the moonlight we made our first kiss. This is the moment that you made me feel that is the whole. Come on and hold me, I want you right here. Stay close to me so you don't feel the fear. I'll never let go 'cause I'm just
the moment that you made me feel is the love. Thank you, Madam Dave. So, going back na. Then, kinabukasan, birthday niya na. And may friends siyang pinapapunta, which is doon nga sa Pasig. Pero isa lang yung pumunta and girl pa. So, paano ko nakita yon? Sa my day niya. Kasi binati siya and minay day niya naman. So, ako is parang nag-overthink kasi parang ang sweet nila sa mga pictures nila. Pero syempre, friends nga, may pinagsamahan. So, binaliwala ko na lang. Then ayun, nag-overthink talaga ang ate nyo kaya hindi nakatulog. Like, ano kayang senaryo nila sa mga oras na to? Kasi nagiinuman sila. And what if may nangyari? Yung mga ganon, hindi natin naiiwasan eh. Diba? And kinabukasan, na-reassure niya ako. Tapos sinend niya yung picture ng girl niyang friend habang enga. And tawang-tawa siya sa pinaggagawa niya. Kung baga, memes ang atake niya dun sa pag-take ng pic. Then, mga siguro November 3 is nagsabi na siya na babalik na siya ulit sa Muntinlupa. It went well naman. Then, November 8, nagpaalam ako sa kanya na manonood kami ng The Marvels noon sa sinihan kasama yung dati kong friends na bading din. After that, I don't know pero nanlalamig siya. I don't have any idea ba't siya nagkakaganon, umabot pa sa punto na isang araw na siyang di nagre-reply. Hindi ko alam kung nagsiselos ba siya sa kaibigan kong yon or what, pero ina-assure ko naman siya and also bading din yon. So after the other day, ayon birthday ng classmate namin and niyaya ako sumama para mag-inuman. And yun yung part na umaga na ako nakauwi na nandun yung full detail sa kabilang istorya. So nagpaalam ako sa kanya and in-update ko siya pero parang wala lang sa kanya. Then nakipag-cool off siya sa akin muna mga siguro November 20 plus. Something and ako naman is I give him the space that he needs and enjoy everything. So, gumala nga kami ng classmates ko and then nag-pictures, ganyan. Then suddenly, nagparamdam ulit siya sabay sabi na parang nag-e-enjoy ka naman sa cool off natin. Sabi ko naman, anong gusto mo? Magmukmuk ako. Then after nun is naging okay na ulit and then mga second week ng December is first week siya and 1 week siyang walang paramdam. So, I still update him kahit wala siyang response. Message lang ako ng message, ganon. And then said that I miss him. Binilang ko talaga yung days na wala siyang paramdam sa akin. Then nag-mirror method ako. So 1 week ko din siyang di chinat. Kasi mas gusto ko mag-focus muna sa pag-aaral. Kasi nga malapit na yung exam namin noon. So if he doesn't want me, 'di ba? So let's do the same thing. So ayun,
after ng exam namin, syempre di ko muna ginalaw yung FB ret ko. Talagang nagpa 1 week din ako kahit labag yun sa loob ko. Nang dumating na ang deadline ay agad kong binuksan yung account ko. And he said he missed me. Kahit doon sa GC, tinatanong niya if nag-chat na daw ba ako. Nag-chat na daw ba ako doon? I kinda feel bit off kasi the way I message him during na di siya nagpaparamdam is tinadtad ko siya ng messages. While sa akin, napatanong na lang ako sa isip ko na bakit ganito lang kadami yung message niya sa akin. Walang-wala sa ginawa ko kumbaga. Then after nun, talagang di na ulit ako nagparamdam ng 1 day. Tapos nagulat ako, nakaka-open ko pa lang ulit ng account na yon is tinawagan niya ako. Sabi ko, busy ako, wag kang magulo. Charing. So, sinuyo niya ako and he also asked me pa na mag-date daw kami sa MOA. Bago daw magpasko, he said sorry naman, but that sorry is the start of our first breakup. So fast forward, December 24, 2025, he drunk chat me and saying that he wants to end it because di niya na daw ako nabibigyan ng time and I deserve better. I couldn't understand him at that point and want to ask him why you couldn't be better for me. Next part, the letter from December 24, 2023. So kaya naman at this part, i-play mo na ang ating sound. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most.
I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Or just say you won't let go. Thank you for that sound, Madam Dave. So going back, my letter to him. 2024 is almost coming out. If that would be your final decision, then hear me out. Taray Raimi. I just want you to know that ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. When you came into my life, you make me feel that I am very special person. Pinaniwala mo ulit ako na magmahal. After 1 year mahigit din, na di ako nagmahal. Then sabi ko kay Lord nung mga time na yon na kung sino man yung taong magpapaniwala sa akin na magmahal ulit ay mamahalin ko ng tunay. Tsaka ipapadama ko sa kanya yung pagmamahal na di ko nadama or naramdaman. Before and the way na deserve niya magmahal. Ng pagmamahal, ganon. May mga hinahanap-hanap ako na treatment pero di ko man lang naranasan yung mga ganon pero pinaranas mo yung mga bagay na yon. Nasa most tragic ako ng life ko noon, then you came to my life. Honestly, nung una wala naman talaga akong dapat maramdaman sa'yo kasi katulad din ng mga past trauma ko, nung una ginagamit mo lang ako para isipin nila na tayo or maybe ginagamit ako para pagsilosan yung jowa nila or maybe meron pang ibang rason. Pero mostly lagi akong ginagamit on a purpose. Para akong nakikipaglaro ng bawal ma-attach dahil fake lahat. Then I remember nag-relationship status pa tayo noon and yun yung parang wala nang bago sa akin. Yung mga ganong scenario. It's always happening to me until yun nga, you make me feel na gusto mo talaga ako. Then umamin ka at kitang-kita ko yun sa mga efforts mo. At talaga namang pinupursue mo ko. Di ko inakala na magkakagusto ka talaga sa akin noon dahil di ako makapaniwala at nahihirapan ako na tanggapin. Paanong katulad mo ang magkakagusto sa akin? Dahil nga sa gantong gender, mahirap talaga makatagpo ng magmamahal sa'yo. And yon, I can't really believe that I'm falling in love again. Di ko in-expect yon kasi mostly, pag may nagchat-chat sa akin, wala talagang interested ni isa. Ikaw lang nagpadama sa akin ng mga hinahanap-hanap ko and ayun, same vibes pa kita. And na-handle mo pa yung ugali ko. You make me believe that love is worth of risk again, but it turns out, again, for another heartache. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo before na as long as I feel loved on you, I accept everything about you. Hindi ka pa naniniwala sa akin noon because of your trauma and I understand that. Alam ko yung feeling na yon kahit ako din naman naranasan na kaya ayokong ipadama sa iba. Di ko kayang gawin sa iba kasi naniniwala ako sa kasabihan na kung ayaw mong mangyari sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Naniniwala kasi ako sa karma. Kaya kaya kitang intindihin sa abot ng makakaya ko.
But wala eh, ikaw na itong sumuko. Ikaw na tong gumawa ng decision. Di na kita masisisi kung yan talaga ang gusto mo mangyari sa ating dalawa. Mahirap na magpatuloy sa laban kung mag-isa ka na lang. Di ko naman hinihingi yung time mo kasi naiintindihan kita dahil naging ganyan na din ako before. Gusto ko lang naman sana na kahit mag-update ka man lang ka na lang sana sa akin dahil doon ko lang nadarama na talagang importante ako sa'yo. Kahit wala ka ng gana kausap ako. Okay lang naman basta I know na you doing well. Isang beses lang ko lang ginawa na mag-beg sa updates mo and ayoko nang ulit gawin yon kasi ayokong pilitin ka pa. Gusto ko lang din naman sana na i-inform ka sa mga nangyayari sa buhay ko. Sa pang-araw-araw pero parang nakakaabala pa ata ako sa'yo. Kahit di ko naman hinihingi na mag-reply ka. Kasi ganun ka ka-special sa akin. Gusto ko na alam mo yung mga nangyayari sa akin. Then sabi mo pa na nadadamay ako sa problema mo. Like paano? Eh di mo nga sinasabi sa akin. I'm just here lang waiting sana na masabi mo rin balang araw sa akin. Besides, ang galing mo nga just to nudge me away from your problems. Pero ako lang tong makulit kasi gusto ko talaga sabihin mo sa akin. Kasi concerned ako sa mga nangyayari sa'yo. Siyempre, as your partner, nag-aalala ako sa'yo. Kahit sino naman siguro, 'di ba? Sorry kung I've crossed the line. Then suddenly, I just realized na nung naging tayo, parang bigla kang naging miserable. Iniisip ko na baka kasalanan ko, ba't ka nagkakaganyan? Di mo lang masabi sa akin and habang tumatagal, walang nangyayaring pagbabago. Parang mas lalo pa atang lumalala and kahit di mo sabihin, nararamdaman kong di ka na interested sa akin. Oh my gosh. Also, kaya gusto kita dito mag-New Year kasi kung mag-date tayo sa labas, alam kong di ka comfortable sa public places. And also feeling ko or baka dahil din siguro dyan sa environment mo, kaya ka nagkakaganyan. Kaya gusto ko sanang dumito ka na muna para makapag-relax and for your peace of mind. Kasi gusto kong tumulong na mapagaan yung nararamdaman mo kahit konti. Gusto talaga kitang ipakilala sa parents ko kasi ang laki talaga ng pinagbago ko simula nang dumating ka sa buhay ko. Kitang-kita nila yung pagbabago ko dahil sa'yo. I believe na tinutupad talaga ni God yung prayers ko na yon and He sent you to me on a purpose. And I don't know if you feel the same way. Pero sana ganun ka din. Na-figure out ko agad yung mga impact mo sa akin sa sobrang daming nagbago sa akin simula nung naging tayo. As in, kung alam mo lang. Sana wag mong isipin na malas ka kasi napakaswerte ko nung dumating ka. Napaka-blessing ng tingin ko sa'yo and I'm proud, super proud of you kung alam mo lang. There are so many na akala ko di ko kayang gawin pero nakaya ko dahil sa'yo. Dahil ikaw ang nagsilbing inspiration ko and motivations every day. Napakadami mong magandang benefits sa akin. Promise. And yung mga advice mo sa akin, talaga namang isinaisip ko yon. Kaya ayon. I badly wanna do more things with you, pero wala. Ganun talaga. Sumuko ka na. Wala na akong magagawa pa para ipagpatuloy kung anong meron tayo. Mahirap man tanggapin pero kakayanin ko na lang. Wala naman akong choice.
Ang dami ko pa sanang gustong gawing mga bagay kasama ka, pero I think hindi na mangyayari pa yon. Once again, I love you, my baby, for the last time. Thank you sa 3 months na sana relationship natin. Thank you sa mga memories. Thank you for another heartbreak and thank you for everything. And I'm really sorry sa lahat. I enjoy being with you. Sana di ka makaramdam ng regret sa decisions mo. Sana mahanap mo na yung sarili mo and maging happy ka. I respect your decision, so don't worry. Wala akong pinag-rant or pinagsabihan ng mga nangyayari sa atin. Ni isa sa mga friends ko, mapa-internet man yan or personal. Pero never kitang tinanggi sa kanila na naging tayo. I wanna be with you sana this 2024, but it turns out to be without you anymore on this upcoming 2024. Wish you all the best. Promise me na you will keep fighting without me, ha? Every problem has a solution. You just must learn how to solve it properly. Yun lang, and advance Happy New Year. Sabay pahabol ng pwede mo na ako tanggalin sa highlights mo. Honestly, ewan ko pero ang weird ko kasi yun na lang yung naging basehan ko na you're really proud of having me. After that, he replied and he really down at that time. So I just made some letter again to him just to cheer him up. So this would be the the letter na sinabi ko sa kanya. Never naman naging issue sa akin yung time mo. Naiintindihan naman kita. Tsaka binibigyan mo naman ako hanggat kaya mo ko paglaanan ng oras. And besides, ina-explain mo naman yung sarili mo sa akin. Yun lang naman yung kailangan ko eh. Ikaw lang naman nag-iisip na nahihirapan ako. Tapos sasabihin mo pa na ayaw mo madamay ako sa mga problema mo, eh wala kang sinasabi sa akin kahit konti doon. You trying to nudge me away from your problems para lang di ako maapektuhan, and I appreciate that. Ako lang talaga tong makulit na gusto malaman kasi concerned ako sa'yo. Gusto ko sanang harapin natin yung problema mo nang magkasama tayo pero ayaw mo and I respect naman yon kasi privacy mo yon and I'm sorry if I crossed the line. Keme-keme ko lang naman yung napaghihinalaan kita na may iba ka na. Way ko lang naman yun para ma-observe if na ang nangyayari sa'yo. Tsaka sa mga friends mo, well, ang totoo niyan, naiinggit lang talaga ako kasi minamayday mo sila na sana ako din. Dati naman kasi nagpapaalam ka kung kaano-ano mo yung imamayday mo. Tsaka gusto ko lang naman sabihin sana sa'yo yung mga nangyayari sa akin. Di ko naman hinihingi na mag-reply ka or mag-chat. Gusto ko lang naman ma-inform ka. Pero parang ayaw mo pala ng ganon. Okay lang naman sa akin if napapagod ka na, di mo na maintindihan yung sarili mo, need mo muna ng rest, ibibigay ko naman sa'yo kung yung kailangan mo ah. Pero bakit bibitawan mo ko kung mahal mo ko? Di naman yan solution sa problem eh. Susuko ka na lang basta-basta sa atin? Hahayaan mo na lang ako mawala? Then you think na I deserve someone better? Kontento na ako sa'yo eh. Paano I deserve better if ikaw yung much better para sa akin? Oo, may Oh, ilang nagtatangka sa akin, pero iniisip ko yung mga ginagawa mo sa akin. Di nila kayang pantayan eh. Di ko na nga sila pinapansin kasi iniisip ko yung mga yon pati ikaw. Pina... Ha? Wait lang, nawala ako. Sorry.
Di ko nga sila pinapansin kasi iniisip ko yung mga yon, pati ikaw. Kinakaya ko naman sana eh. Sana ikaw rin naman. Lumaban ka naman para sa atin. Ayokong bandang huli pagsisihan mo tong decision mo, you'll suffer enough na kaya pag-isipan mo muna ng mabuti. After I said those letters towards him, after that we came back again. But he's still cold and naninibago ako sa pinapakita niya. But as understanding person, I think it makes me settle for less. This time, I'm this kind of person kasi na hanggat kayang ayusin, diba? He still update me but with a scolded heart. So basically, there is a day na sagana siya magparamdam and there's a day na hindi. Niyaya ko sana siya dito sa bahay mag-New Year, but sabi niya, itry niya daw until I asked him again on the other day and he said na hindi niya daw magagawa kasi magagalit daw yung tito niya kung saan siya nakikitira. I just accepted and I'm kind of bit disappointed because hindi niya na nga natupad yung sinabi niyang mag-date kami sa MOA bago mag-Christmas and hindi pa siya gumawa ng paraan para magkita kami ulit. So, i-play mo na yan, Madam Dave, ang ating music for this part. I can't lie, it feels nice that you're calling. You sound sad and alone and you're stalling. And for once, I don't care about what you want, as long as we keep talking. I mean, you gotta admit, the history's kind of unmatched. Asian Calvinism, we made it out of that. But whether we're free will or predestined, clearly I've not learned my lesson even now. Hope he doesn't strike me down. The Goo Goo Dolls are dead to me, the way you should be too. But you bring them up, along with how much I fucking miss you. Maybe I'm just not better than this, I haven't tried. Maybe life's less romantic when I don't wanna die. You think I'd be a fast learner, but guess I won't ever mind crisping up on your back burner. It's pathetic, but at least you are too. I don't know what to do. I don't like anyone except sometimes you. And now you're sounding like a hurt puppy. You look ugly when you cry, but I'm the one you think to call. How do you feel? Lucky and appalled at the same time. After everything you put me through, I somehow still believe in you. Oh, but I know in a week or so you'll fade away again, and I wish that I cared. Hey, are you still there? Good. Maybe I'm just not better than this, I haven't tried. 'Cause maybe you'll finally choose me after you've had more time. I thought I was a fast learner, but guess I won't ever mind. Guess I won't ever mind. Baby, I blame my mother bleeding into my
Ayan, thank you for that music, Madam Dave. So going back, so to fast forward, disperas na ng New Year noon. And I just wrote him a New Year letter and expressed how I feel with him. So this is my letter to him during New Year's Eve. Happy New Year, baby. You're my biggest gift I received this year. Di ko ina-expect na dadating ka sa buhay ko at magiging parte ka na. And tulad mo, natatakot din ako na mawala ka pa. Don't think na di pa kita super kilala na baka di ko kayanin na tanggapin kung sino ka. Cause pinasok ko tong relationship na to na sure at handa ako sa lahat ng mga pwedeng mangyari. At handa akong tanggapin ka kahit ano pa yan. Natatandaan mo pa ba yung sinabi ko na as long as I feel loved with you, I accept everything about you. Marunong ako mag-keep ng promises ko, no? Akala mo lang soft-hearted ako pero there's another side that you don't know. May mga bagay din akong di pa nakakwento sa'yo. Madami-dami na din akong na-experience na problems. Kaya, kaya kitang, kaya naiintindihan kita. Pero binaon ko na lang yon sa lupa. Tapos, I consider it as a lesson na lang and kung di mo natatanungin, I found myself and my strength sa mga taong who valued me the most. Nakatulong sila sa akin ng bongga to boost me. Wala lang, gusto ko lang i-share. Bakit ba? Promise me ha, na wala nang magtatago ng nararamdaman natin this 2024. Wala nang maglilihim ng thoughts sa isa't isa at wala nang mahihiyang magtanong kung may right meant ba nito. Charing. Sana wag mo nang hayaang mapunta na naman tayo sa pagkakataon na we have to let go each other again. Pag alam mong kaya pa nating ayusin, ayusin naman natin. Pag-usapan natin ng maayos. Makinig tayo sa opinion ng isa't isa, then let's make a decision together. Wag na nating hayaan ulit na magkalabuan pa tayo. Nagkakalabuan tayo dahil sa maling akala eh. And yung mga problems mo, nagawa mong masurvive yan this year, I'm super proud of you. So, I'm rooting na kaya mo pa din yung masurvive next year or sana mawala na yan. Sana wag mong isipin na mag-isa ka sa laban mo. Nandito ako, pero mas nandyan yung friends mo para sa'yo. Kidding aside, pero thankful ako sa kanila kasi nandyan sila para sa'yo and nandito lang din ako palagi para sa'yo. I will support you no matter what. I will stay by your side through the lowest and the highest point of your life. Huwag mo naman akong ipagtabuyan just because di ka okay and nawawala ka sa sarili. Cause I know na you need someone sa mga ganyang sitwasyon. And if you need space for yourself, I will give it to you naman. Huwag ka naman bumitaw na neto. Kung mahal mo ako, huwag mo akong pakawalan. Don't mind me if di mo ako nabibigyan ng treatment ng time or kung ano pa man as long as na-explain mo sa akin sarili mo, naiintindihan kita. Ang mahalaga sa akin na ayong maging okay ka. Ang OA ko masyado pero wala eh. Gusto ko sabihin. Sensya na. Sana maging okay ka na at ang lahat sa'yo so don't give up so easily. Every problem has a solution. You just need to know how to solve it properly. Accounting ka, kaya alam mo na yan.
Huwag kang magstay dyan, dapat umuusad ka din. Keep on fighting, baby. Sorry if na-feel mo na di ka enough para sa akin. And I deserve better. Pero for me talaga, you're better and enough. So please don't lose hope for us. I'm really contented kung anong kaya mo ibigay sa akin. Wala na akong hinahangad pa. Wishlist ko talaga na nandito ka this New Year dahil gustong-gusto ko sana i-celebrate tong New Year na kasama ka. Cause for me, ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko this 2023. Kaso, wala eh. Never mind na lang. At least, natapos natin tong taon na to na magkasama pa rin and that is enough for me. I wanna still continue it pa sana this 2024, so please be brave and strong for the two of us. Thank you for coming to my life. I miss you so much. I love you, baby. So, i-play mo na ang ating sound, Madam Babe. Stay a little longer, take a little longer to pack up your bags. You're moving too fast, make me wanna hate you, so I don't have to miss you or make a mistake. So someone's to blame. I can't stand these four walls without you inside them. Build us a castle, then leave me in silence. What if I tangled some rope on your feet into the ocean? 'Cause I'm in too deep. Please, won't you stay a little longer, babe? Don't walk away when I'm here calling your name. I'm fragile, I'm speechless, don't leave me in pieces. Already having enough trouble breathing. Please, won't you stay a little longer, babe? Walk a little slower, stand a little closer, so I can convince you the minute I kiss you. Speak a little softer, so I don't have to answer, and make it okay before you can say I can't stand these walls without you inside them. Build us a castle, then leave me in silence. What if I tangled some rope round your feet into the ocean? 'Cause I'm in too deep. Please, won't you stay a little longer, babe? I'll be okay. You say it's written all over my face. I'm fragile, I'm speechless, don't leave me in pieces. Already having enough trouble breathing. Please, won't you stay a little longer, babe? Oh, stay a little longer, take a little longer to back up your bags. You're moving too fast, make me wanna hate you, so I don't have to miss you or make a mistake. So someone's to blame. Please, won't you stay a little longer, babe? I'll be okay. You say it's written all over my face. I'm fragile, I'm speechless, don't leave me in pieces. Already having enough trouble breathing.
thank you so much, Madam Dave, for that music, for play that music. So, dyan na po nagtatapos ang part 1 ng The Riverbanks Love Story. So, I hope na nagustuhan nyo ang ating first episode para sa kwento na 'to 'no. Talagang pinaganda ko talaga 'to guys. So, I hope you like it and sana sumubaybay pa kayo hanggang dulo. 'Di ba? So, ayan. Thank you so much po sa mga nakinig tonight. Ayan po. So, bukas po ulit. Bukas po ulit. Sana nandito pa kayo. Tiyan. Bukas po ulit is meron po same time, 'di ba? Same time po. Ayan. Thank you guys for stay tuned, no? Thank you rin sa ating DJ Mod, Madam Dave. Thank you sa iyong dahil ikaw talaga yung, like, ikaw talaga yung very, chinat ko na talaga kasi alam kong marunong ka yan. 'Di ba? Yung thank you din kay DJ Mod natin, 'di ba? Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi perfect yung podcast natin tonight, no? Oo, so ayan, thank you guys. So, kita-kits bukas para sa part 2. Ayan.